Mga bayaw, pag di nyo sinare to, hindi maglulod yung porn nyo. Magandang umaga, East Asia. Magandang tanghali, classmate. Magandang gabi mga ka-heartbeat. At magandang madaling araw, Georgetown, Hollywood, Takusa 2000, Takusa 3000, Bartolina Club Idol at Ka-George. Saka Muji. At saka, Huh? Muji's Ang pa. Muji yung tindahan ng in Japanese. Pag may sipong ka, yun yung bundok sa Japan. Mount Muji. Ito po ang programa para sa mga mangmang. Utak biya. Sabay ito, tuloy mo yan. Mga malilibog at ginagamit ang internet para hindi manood ng debate ng mga kandidato kundi ginagamit para magbate. Welcome sa number 1 news and commentary program. Nako, na number 1 sa China. Yaoche! Ayan. Good morning. Yaoche, good morning daw sa China yan. Yauche. Yaoche. Wala ko kontra sa... Ano yung China? Sa ulo ng mga namamaga at nagnana ng balita, siya ang nagkakahalaga ng 25 million pesos. Nako, positive ang reviews na nakuha. Uy, sarap siguro na ano yan. Driver na sweet lover, sinaksak matapos snake moves ang kalibin ng isang lalaki sa Pasay. Sa palakasan, matapos ang malupit na balls on location ni Bart. Wow! Balik studio siya para sa walang kwentang sports analysis ng Instagram account ng mga sikat na atleta. Ganda. Abangan din ang bago nating segment kasama siyempre ang ating honorary hipag. Magbunyi ang mga manyakis para sa Yamite with Maria. Kimuchi! May asawa. Yummy te. At sa ating komentaryong kupal, magbibigay-pugay po ang ating security and counter-terrorism expert sa pamanaw na dating Senate President na si Jovito Salong. Ngayong tag-init, masarap tumungga ng iced tea. Yun nga lang, mag-ingat! May isang uri ng tiyaan na nasa bat sa Makati. Dahil imbis na mabawi ang uhaw mo, mas lalo ka pang mauhaw. Uy! Narito ang report. Uy, tsaa! Ang ganda pa ng packaging. Maraming health benefits ang pag-inom ng tsaa. Gaya na lang ng basta marami. Kaso ang special na tsaa na to, hindi jasmine o chamomile ang flavor. Kamumili, kamumili. Pili ba? Oo. Gayun pa man, positive na positive pa rin ang mga reviews nito. Ang lamang kasi ng mga ito, shabu! Nasabat ang mga ito sa kotse ng dalawang Chinese na sina Henry T. Lam at He Kai Bei. Nahuli sila sa buy-bust operation sa isang gasolinahan sa Makati. Ang tawag dyan, Chaamba. Sangkot din sa kabulastugan ang day ni Day na si Annaliza Villegas. Ang street value ng kilo-kilong contrabands aabot sa 25 million pesos lang naman. Parang budget lang ng show na to. May isang buwan na raw na tinitikan ng mga otoridad ang grupo na nagpakalat ng positive vibe sa Metro Manila. Ito kasama sa mga ilang grupo na malalaki na nagbebenta ng shabu dito sa Metro Manila. Tumangging magsalita ang mga suspect. Siguradong nangawit din ang mga batok nila sa kakayuko. Don't judge a tea by its packaging. Baka mamaya, shabu pa lang mainom nyo! Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Alam mo dati yung tea, no? Ginagawang pangtago lang yun dati sa damo, sa marijuana. Ngayon pala, pati shabu yung nagamit. Hindi naman sila magkamukha. Magkamukha yung Ganun pala yun, ano? Dapat sa asukal o sa... Oo, o tawas. Tawas. Pero, di ba, si Batman, may tsaka rin sa sarili. Di ba, naalala nyo? Oo. Merong bat milk. No? May bat coffee. Ano yung siya ni Batman? Ano yung sa ano? Napakadumi ng isip nyo. Ano Sa yung- labat. Sa labat. Kala nyo, bati ano? Kahit gasgas na ang kasabihang basta driver, sweet lover, may mga tsuper na isa sa buhay pa rin ito. Gaya na lang ng isang driver ng jeep sa Pasay. Sa sobrang pagka-sweet lover ni Kuya, patik na live-in ng iba, inahas niya. Narito ang report.
Parang kinagat ng bubuyog na kasing laki ni Jollibee ang mata ni Isabelito Ignacio. Kulong siya matapos saksakin ni Joseph si Seba gamit ang isang spatula. Ang biktima kasi inahas ang ka-live-in ng suspect. Sige, ikwento mo. Sabi niya, nagiinuman lang daw po sila. Pinarinig pa nga ho niyang videoke. Nung mga anong oras na ho yun, wala din na po makukontak ko pero hindi na po sumasagot. Hindi na nagre-reply? Naku, alam na this! Sumugod si Mang Isabelito sa bahay ng pinsan ng kanyang girl lalo na si Luz Viminda Labendia, kung saan sila nag-inuman. Pagdating doon, Tapos nakita ko yung asawa ko nandun sa bandang unahan po. Nakaunang po rito yung asawa ko nung nakaganyan po yung lalaki. dito na niya sinaksak si Seba na nakabawi naman ng sapak. Nasugatan si Luz Viminda matapos awati ng dalawa niyang boylet. Haba ng hair! Pero bakit nga ba ayaw na niya sa suspect? Tapos lagi siya nang bibintang. Kaya ginawa ko na lang. Git ni Mang Isabelito, si Luz Viminda ang nanlamig na ang pag-ibig. Lalagi ko naman po sa kinakarin niya sa tingalis ako sa ano. Ay alam, minsan parang papahalik na lang sa akin. Pero kung si girl ang masusunod, sino ang pipiliin niya? Silang dalawa. Patuloy na napapagaling ang biktima. Ang pagkakamali ni Mang Isabelito, umibig siya ng lubos. Bea Benedicto, News 5, Kontrabando. Sino bang nanlamig kanino? Luz Viminda. Yung mga ahas, hindi lang nasa gubat yan. Minsan kapiling nyo. Kaya itabi nyo na yung mga spatula, lalo pag ahas kayo. Agree ka ba na ang driver ay sweet lover? Well, ako, driver ako. Nagda-drive ako. Yun, no? So, sagot ko dyan, yes! Matamis magmahal. Okay, El Nino ka ba? Teka muna. Teka muna. News brief. El Nino ka ba? Bakit? Kasi, angat mo. At dahil nga may El Nino ngayong taong ito, malalaga kaya ang mga itlog natin sa init ng panahon? Alamin natin yan mula sa eksperto ng paasa. Narito na si Hipag Bea para sa Ulat Panahon. Magandang araw mga walang hiyang mamamayan ng internet na nababad trip kapag may opinion na salungat sa kanilang paniniwala. Narito na ang ulat panahon na mas bulok pa sa style niyo. Kung init na kayo sa ating panahon, may good news ako dahil wala pa yan. Di pa officially summer. Yay! Summer, but still weather coming soon. Parang batuhan ng putik na dulot ng eleksyon. Lalala pa yan habang papalapit ang araw ng halalan. Kaya magdala ng extra shirt at mapanuring kaisipan para iwas putok at iwas kamangmangan. Suriin mabuti ang mga meme bago maniwala. Okay. Hindi pa official ang summer at ang mga halalan natin, ngunit official na po ang second season ng Barangay Otakan! Yay! Panoorin po kami every Sunday ng 9 p.m. sa TV5. Balik sa inyo, mga mangmang tards! Parang masakit yun ah. Hindi ko naintindihan pero parang masakit. Mangmang na, tard pa. Ano ba yun? Ay nako, buti pa. Mag-time check muna tayo. Yan. Mga bayaw, bukas na lang. Sino nga ba yung nagbibigay ng oras yan? Parang pamilyar yun. Yun ba yung pwede nang bumoto? Pwede na, Pwede na na. magdala ng kape. Gusto kong kape. Pwede naman ang kape, oh. Hala! Ayun, Ba, oh. may ganun Ba't ikaw meron? Ganun talaga yun. Anong oras na? Ayun, no? 1:16 Buti ka na. pa, binibigyan ka niya ng time. Alam mo, ikaw lang ba may kape? Ako meron din. Coffee, please. Nako, si tita! Hello po. Isang kape lang ang kailangan natin. Ang makapeling ka. Balitang Pambalakasan naman tayo mula sa eksperto sa paghigop ng lakas. Ito na si Bart para sa sports segment na Balls! How are you mga kalampungan? Medyo nyo ba ang car show special natin last week? Puwes, wala nang ulit kwenta. Ibabalita ko sa inyo sa linggong ito. Dahil sobrang init sa labas. Namboso na lang ulit ako sa Instagram para sa ating Ball Stalker series. At ang napili ko, si Papa Pilyang husband. Hello! Ito siya, kasama ang kanyang pretty girl lalo sa Bangkok. Ngayon lang kaya ni Angel Oxy ng picture? Ito naman, napakitang gila siya kasama ang yummy din na utol na si James. Shit na mga
cute! Sana pagtulungan nila ako. Ito, kasama naman niya ang kanyang jowa at may pakis-kiss pa. Kapag ako ang kinis ni Papa Phil, siguradong may in love siya. Nagpa-laser therapy naman ang star na Philippine Ascal sa kanyang pilay sa tuhod. Pwede ako magmasahe, no? May extra service pa. Pwede din imasahe ang kanyang siko kasi pag hinipo ko ang siko, parang may pare siyang balat. Ay, I love it! Ito, kasama naman ang girlfriend niya. Ano ba yan? Wala na ba silang ginawa kundi magpa-picture? Ay, ito, sobrang pogi! Ay, at ang sarap niya sa kanyang selfie. Nalaglag ang bili kong panty sa Lasensa. Buwa ka ng ina. Kasama na naman niya yung shota niya. Itigilan na natin ang kalukuhang ito. Nagdurugo lang ang puso ko. May gusto ba kayong pabusuan sa akin na atleta? I-post nyo lang sa comments. Ako nang bahala mag-stalk sa kanila. Back to you, boys. I love you. Puro katarantaduhan yung mga pinag-uulat ni Bart na yan. Yan. Mabuti pa, makinig na lang tayo ng trivia mula sa ating Hipag of the Week. Aba. Mga bayaw, alam niyo ba? Sa March 20 sa linggo ay mapapanood ang ikalawang round ng Pilipinas Debate sa TV5. Sa pagkakataong ito, magkakaroon talaga ng debate dahil bibigyan ng pagkakataon ng mga kandidato na tanungin ang kapwa-kandidato tungkol sa mga isyu ng bayan. Magde-debate sa linggo. Okay. Abangan nyo yan. Sa Cebu mangyayari yan, alas 5. Live na live po sa TV5. Kung wala kayong TV5, mayroon naman sa internet. Streaming. Oo. Kung talagang hampas lupa kayo, may radyo naman. Live din sa Radyo Sigret. Alas 4 pa lang nagsisimula pa yan. O kaya kung mapangusga kayo, may mga meme na lalabas din. Yun na lang ang tignan nyo. Meme na lang. Yun na lang. Dahil ang programang ito ay hindi lamang puro katarantaduhan, magbabahagi naman kami ng konting kaalaman. Ito ang ating bagong segment kasamang ating honorary hipage ng kontrabando na si Binibining Maria Osawa, kasama si Hipag Bea, ang ating bagong segment na Yummy Te. Yummy te. Yummy si ate. Konnichiwa, Contrabandoers! Welcome to our segment called Yummy Te! With our special guest Maria Ozawa, where we will be learning basic Japanese. So now you will translate some of these words. Okay, what does iku mean? Iku? Iku? Are you sure? Iku? It's like coming. Are you sure? Sineset up niyo ako eh! Did you really mean? That's what they asked me to You ask. told her. Who said that to her? Bad guys, you guys. Who told her that? You. Now we know. Depends on the sentence, but then mostly it's like Yung pala yung ibig sabihin ng iku. Akala ko masarap o masaya. Iku. Iku. O Yung pala sinasabi ng mga pag dumadating sila. No? Iko. iku. Alam mo yan, Lia? Hindi ba yan yung pag sumisigaw si Rene Requestas? Alingaw-ngaw. Iku. Pangit! Di ba? Sa balitang showbiz, ito na ang pinakakupal na showbiz reporter, Mr. Heinry Smigman. Smigma. Kaibigan, sismisa na naman tayo. Kung sakaling hindi nyo alam, nagpaalam na si Chris Aquino sa showbiz. Anak ng ilang beses na nagpaalam yan. Una, noong 2007 nang turjakin siya at nabuntis ni James Yap. Pangalawa, nang maging presidente ang utol niyang si Pinoy. At ngayon, ang dahilan niya para hindi magbilang ng nalalagas na bulbul, kundi gusto daw niyang mag-focus bilang ina o kinang ina. Paano na si Darla? Ang bihira naman. Sumabay pa si Chris sa balitang nabuntis ni James Yap ang syuta niyang Italiana. Anyway, buti naman at unahin ni Chris ang kanyang pamilya. Mas maganda yan. Subalit, paano na lang ang sambayan ng Pilipino pag wala ang matatabil na labi ni Chris Aquino? Ano pa ang saysay ng industriya? Kung baga, sa pelikula, hindi lang dapat puro bida. Dapat mayroon ding kontrabida. Malamang pansamantala lang na mananahimik ang Queen of all media. Itataya ko ang lahat ng hibla ng bulbul ko. Nagbabalik yan sa showbiz si Chris Aquino. 5, 4, 3, 2, Iku.
Isa-isay natin ang mga pasok sa ating top 5 sa edisyong ito. Sa numero 5, Lia Cruz, basa. Sino ang pinagbibintangan ni Manny Pacquiao na umutot? Hoy! Oh, habang nagsisit up siya! Umuutot talaga yung aso. Pero, Di ba, Ramon Bautista, pero umuutot dito, talaga ang aso? ang umuutot dito. Si Ramon. Si Jun Sabayton Dalawa yun. lang sila. Dalawa lang ang Papalitan suspect lang yung dito. dalawang yan. So, kayong dalawa, yung natitira, Never, hindi kayo umutot never. ever. Ako, umutot ako. Mahinhin kami umutot ni RA. Itong dalawa, walang modo. Parang Good to fresh know. air yung utot Hindi, mo. ano, on-cam nila ginagawa. Dapat may segment yung mga utot nyo. Ganda yan. Ikaw ba, Mars, paano ka ba umutot, Mars? Anong tunog? Dapat may segment din yung utot mo. Ikaw, Bea. May rainbow yun. Ay, raid mo yun, no? May ano, pixie dust. Sa numero 4, ang jaw exercise ni presidential candidate, Jejo Marbinay. Joke lang. Ay, buti ka! Meron pala. Okay. Hindi, alam mo, sa mga broadcasters, Importante yung mga bagay na ganyan. Routine yan. ano Maganon. yan? Malamang nakuha niya yan kay Binibining Corina Sanchez. Gumaganon ka lang. Gaganon, oo. Kaya Sa akin parang din, maraming gumaganyan eh. Hindi, iba yun. Ang mga Iba yan. nagsasabuhin eh. Positive yan Mga positive. Yung mga bakla rin sa amin, minsan, Easy. sa gabi, nag-exercise din ng ganon. Sa numero 3, hindi lang pala si Senador Bongbong Marcos ang binabaskil sa kampanya. Pati pala si VP Binay. Naku. Ang nangangalap po ng mga video niyan, ang pangalan Paul po, Padua. Paul Padua. Paul Padua. Yung nag-zoom in, Paul Padua. Matatagpuan niyo po siya dito sa TV5. Araw-araw po pumapasok yan. Paul Padua. Pero anong masama ba sa baskil? Eh, ako binabaskil din ako. Hindi, syempre summer. Summer Pilipinas ngayon eh. to Okay lang Tropical yan. country. Hindi pa tumatakbo presidente, yun mahalaga doon. Ano ba yun? Summer eh. Papakita mo ba sa mga kababayan? Kasama mo, ba yun sa binabaskil ka? job description? Hindi binabaskil? Hygiene yun, ibig sabihin may Eh, kahit bacteria naman, na mo. kahit naman magganyan ka, may bakterya pa rin ba yun? Bea, Meron ano namang- masasabi? Ba't si Mar ba kilikili. binabaskil ba si Hindi, Mar? masama kasi din minsan yung mga deodorant, masama yan. Kailangan lumabas din talaga yung mga singaw. So pag hindi binabaskil, yun yung dapat iboto? Yun dapat, no? Dami namang discussion about bodily functions today. Oo nga, i-discuss natin yung mga tunay na issue, yung mga plataforma nila. Tulad niyan. Dos, basa. Ayan. Sa numero 2, masakit kaya para kay Senadora Grace mo ang tamaan ng mikropono sa baba. May Los Baños pa Not Channel 5. PTV5 na yan, ha? Last week pa yan, ha? Grabe, no? Nananakit Tsaka ko si paborito Menos talaga ni Baños, Paul no? Padua si Meandros Baños, no? Wala ba ibang reporter na ano? Kung naalala nyo, no, isang makasisayang tagpo sa showbiz, si Divina Valencia, isang dating sexy star ng 60s, 70s. Pinalo ng mikropono sa ulo si Dr. Ray De La Cruz. May video tayo niya. Meron yan, nasa iyo. Ito, panoorin po. Don't question my credibility being an actress. Saan ka ba nanggaling? Sandali, no? Sandali lang. Historical yan. Oo, napanood ko historical ata yan eh. Nagkapikunan, nakala mo. Yan yung lola Nung ni, ano? 2 years old ako. At ang numero 1 sa ating top 5 sa edisyong ito, ang kumakayog-kayog na Tito Dance ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte at katambal na si Senador Alan Peter Cayetano. Madadagdagan pala yung ano, konsehal dance, yung political dance, ano? Oo, pati nga, pati Bukod sa ganyan, meron na rin ganyan. Duterte. Duterte. Alam mo yung sabi nila sa sayaw? Dance is a vertical expression of a horizontal intent. Yun, sa jugjuggan, magaling din. Ayan, Pag magaling sa sinasabi ko. yugyugan, magaling din sa Oo. jugjuggan. Yun, di ba? Naka-vertical naman yung horizontal
Iba yung vertical doon. Naka-vertical. So si June, yung Tito Dance niya, ganun din siya pag horizontal. Depende kung swabe siya gumalaw. Eh, hindi swabe gumalaw. Dance din na ganun-ganun lang. Yeah, meron. Martin Andanar yan. Sa puntong ito, tawagin na natin ang ating Hipag Trivia Girl of the Week. Eto na, si Miss MJ Narvaez. Woo! Hi, MJ. MJ! MJ, pwedeng magtanong ng malalim na tanong para sa'yo. Gano'ng kalalim? Depende. Political siya. Ano ba yung vital statistics mo? 36. Palakpakan tayo lahat. Okay. Ano pa? Ano ba? Nung 22 years old ako, 22. Pero ngayon, 25 na ako, 24 na. Okay lang. Okay pa. Sa baba? 37! 37? Parang yun yung edad mo, MJ, ikaw, ano bang hinahanap mo sa lalaki? Wala. Wala kang hinahanap? Wala kayo nahanap? Kahit Ayoko ano? ng lalaki. Baka Sa babae. Ikaw ba nagka-girlfriend ka na? Hindi, crush lang. Crush lang. Ano masasabi mo unang-una kay Lia Cruz? Di lang. Cute. Cute. Si Bea. Pretty. Ano ba mga hobbies mo, MJ? Sayaw. Saka gymnast ako for 10 years. Gymnast? Di magaling ka mag-splits. Kaya mo ba tumambling Ayusin dyan? natin lahat, oh. Hindi, dito sa harap, And! Palakpakan mo na! Woo! Miss MJ! And action! Pakabila naman, para kita sa camera. Pakabila naman. Yun o! Baba naman. Screen cap. Okay, palakpakan natin si MJ. Hindi pa tapos. Pinakamahalagang tanong sa lahat. Si MJ ba may boyfriend na? Oh, good. Ay, yung nga Ayoko pala. nga ng lalaki. Ayaw ng lalaki. Ayaw ka niya ng lalaki. Masama. Pero may girlfriend ka na. Wala. Di ba, ito, may recommend ako sa'yo. Yan, oh. Okay, magbigayan kayo ng number, ha? Okay. Tapos Tara na. Bakit beso lang? Ako po, si Nero Socopal, sikyo at dakilang komentarista. Isipin mo na lang, ikaw ay estudyante ng law. Tapos, biglang pumutok ang gera. Lalaban ka ba? Handa ka bang makulong at matorture? At nang matapos ang gera, nagtap ka pa sa bar exams kahit hindi ka pa graduate. Sa malungkot na kasaysayan ng bayang ito, bibihira lang ang mga kagaya ni Jovito Salonga na intelektual na lingkod bayan. 3 beses nagtapnatser din sa Senate election, 65, 71 at 87. At lahat ipinakita niya sa taong bayan na sulit ang boto nila. Pinangunahan ang pagbawi sa bilyon-bilyong nakaw na yaman ng pamilya Marcos at mga kakonsaba nito. At pinangunahan ang Senado sa pagtuldok ng ilang dekadang mga base militar ng Amerikano. 1992 nang tumakbo sa pagkapangulo si Jovito Salonga, pero pangalawa sa pinakakulilat sa nakuhang boto. Jovito Salonga, the best president we never had. Ngayon, ang mga nagiging senador, ina. At ito pa, ina. Buhay pa! Okay mga kapatid, at yan ang isa na namang edisyon ng mga namamaga at nagnananang balita. Ito po ang programa para sa mga mangmang utak-biya na pamapangusgang lipunan ng social media. Huwag mag-date, manood na lang ng debate. Nice one! Sa ngalan ni Lourdes de Vera, R.A. Rivera, June Sabayton, Bea, Bart, Epe at Kupal. Ako si Ramon Bautista. Ano nga pala? Siyempre si Lia Cruz. Walang kukontra sa China!